Hello mga kabakit, kakalis lang namin ng OMC Viewpoint dito sa San Nicolas, Pangasinan. At kasama ko ngayon mag-ride sila Owen na nauna sa harapan ko at si Jeng na nasa likuran ko. Naghahanap na kami ngayon kung saan kami pwede mag-lunch since 1:35 PM na din. 2 days kami magra-ride at ang unang destination namin ngayon ay sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, para masilayan namin ang tinatawag nilang Sea of Clouds. As per Google Maps, nasa 96.1 kilometers din ang distance from OMC Viewpoint or 2 hours and 32 minutes ang travel time. Sa Dupax na din kami magpapalipas ng gabi para makapagpahinga. At kinabukasan, mag-aabang na lang kami ng Sea of Clouds bago sumikat ang haring araw. Then bago kami bumaba ng Manila ay sasadyain na din namin ang Bayumbong, ang capital province ng Nueva Vizcaya na nasa Region 2, Cagayan Valley. Then balik na ng Manila. Target namin wag abutan ng dilim sa TPLX at SCTEX bukas. Matagal na din nasa bucket list ang ride namin ito. Buti na lang at natuloy na din. Nakalis pala ako ng bahay at nag-start mag-ride ng 7 AM. Then nag-meet kami ni Jeng sa Petron Marilao ng 7:40 AM. Nakapag-breakfast kami ng 8:40 AM sa Total Apalit, Pampanga sa may NLEX habang inaantay namin si Owen. Dito ang meet up namin since sa Bulacan magagaling si Owen. 10:50 AM nag-water break kami sa Petron TPLX. By 11:50 AM nasa Carmen Poblacion Rosales, Pangasinan na kami.
1:53 PM nakarating kami dito sa tamang Dicalit Pares. Dito na kami magla-lunch. Share ko na din yung drone shot ko kanina nung nasa OMC viewpoint kami. .30 PM humunto muna kami dito sa Pacalbo, Malico, Santa Fe. Medyo lumalakas na yung ulan. Magsusuot daw muna ng kapote sila Jeng at Owen. Pagbaba namin ng Santa Fe, Nueva Vizcaya ng 4 PM, nagtanggal na din ng kapote sila Jeng at Owen dahil mukhang wala nang ulan kaming madadaanan. Ako, yung kapote sa pants lang ang need ko isuot para di mabasa masyado yung pantalon ko. Okay talaga itong binigay na leather jacket ng kaibigan kong si ID. Effective, hindi tumatagos yung ulan sa loob. Maraming salamat ulit paring ID.
5:03 PM nag-start na ulit pumatak ang ulan. Mabuti na lang at tumigil na din ang ulan. Hindi kami makahataw dahil basa ang kalsada. Malapit na din mag 6 PM at malamang abutan na din kami ng dilim bago kami makarating sa pag-stayan namin. Seven o 5 na ng gabi nang makarating kami dito sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya na. At dito na kami nag-dinner sa kusina di Sunggaban. Hello guys! Welcome back! Ito may electric fan pa pala, lamig na ya. Lamig na, may electric fan pa, no? Siguro isang kwarto pa yung gagawin na yun, ano? Yung bakante. Ito ang Sunggaban Viewpoint. At dito kami mag-stay overnight. Mabuti naman at bakante ang mga rooms nila dahil nagbakasakali lang kami. At dito na kami nakapagkape habang nagkukwentuhan. Halos nasa 12 hours din kami nag-ride.
Tomorrow, bago sumikat ang araw, ay mag-aabang na kami para masilayan ang sinasabi nilang Sea of Clouds. Although sinabihan kami ng mga taga dito sa Sunggaban na baka hindi daw magpakita ang Sea of Clouds dahil sa madalas na pag-ulan kanina maghapon. Pero hindi pa din kami nawala ng pag-asa na may makikita kaming Sea of Clouds. At bago mag 6 ng umaga ay nagready na kami at nag-abang sa Sea of Clouds. At hindi na nga nagpakita ang Sea of Clouds. Di bale, sana sa susunod na pagbalik namin ay may makita na kami na Sea of Clouds. Binago na yung kulay blue dati yan 10:09 AM palis na kami dito sa Sunggaban. Pa-picture lang muna kami saglit.
Ito pala ang Sunggaban Viewpoint na pinag-stayan namin. Maraming salamat ulit, Sunggaban. Medyo na-delay na din kami ng alis dito dahil tinulungan pa ako nila Jeng at Owen ayusin yung top box ko. Naglulus yung tornilyo niya kaya maalog habang nagra-ride. Di na natin napag-aralan yung intercom 10:56 AM pababa na kami ng Dupax going to Bayungbong na. Ang Bayungbong ay ang provincial capital ng Nueva Vizcaya. At daan na din kami sa St. Dominic Cathedral. Saan? Doon? Saan? Doon? Doon, Jeng? Sige. Sige, doon tayo. Sige, doon tayo. 11:53 AM nakarating kami dito sa St. Dominic de Guzman Cathedral sa Bayungbong. Ang Bayungbong ay ang capital province ng Nueva Vizcaya na nasa Region 3, Cagayan Valley. Ang mga lugar ng kasalukuyang Nueva Vizcaya ay dating bahagi ng malawak na probinsya de Cagayan. Ang organisadong relihiyon sa Nueva Vizcaya ay nagmula sa taong 1607 nang dumating ang Dominican Order sa probinsya. Gayunpaman, bago mag 1609, naitatag ang unang pamayanan ng isang religious order sa timog sa kalahati ng probinsya. Noong 1702, isang kumbento ang itinayo sa Borbor sa paanan ng kabundukang Carballo sa Santa Clara, na ngayon ay isang barangay sa bayan ng Aritao. Sa lugar na ito, ipinagdiwang ang unang misa sa Nueva Vizcaya at ginanap ang unang binyag ng isang Kristiyanong nagbalik loob. Ang pananakop ng Espanya sa Nueva Vizcaya ay naging mabagal at mahirap. Kailangang magpadala ng mga ekspedisyon ng nakailang ulit dahil tumanggi ang mga katutubo na tanggapin ang soberenya ng Espanya. Sa ilan sa mga ekspedisyong ito, nagamit ang mga serbisyo ng ilang mga pinuno na Pilipino. Ang pinakatanyag sa mga ekspedisyong ito ay ang pinamumunuan ni Mariano Oscaris noong 1847 hanggang 1848 na nagdala sa kanya sa buong probinsya patungong Palanan sa silangang baybayin ng Luzon.
Noong 1818, isinanib ng Nueva Ecija ang bayan ng Palanan mula sa Isabela, pati na rin ang Cagayan, Nueva Vizcaya, Quirino, Baler, Casiguran, Infanta, dating tinawag na Binangonan de Lampon, at mga isla ng Polillo mula sa Tayabas at bahagi ng Rizal. Noong 1839, sa payo ng Alkalde Mayor ng Cagayan, si Luis Lar de Sabal, noon ay Gobernador General ng Pilipinas, ay lumikha ng politiko-militar na probinsya ng Nueva Vizcaya. Inaprubahan ng utos sa pamamagitan ng isang royal decree noong Abril 10, 1841. Ang pangalang Nueva Vizcaya ay pinangalan pagkatapos ng Biscay, Espanya, ang bayang sinilangan ni Lar de Sabal. Ang orihinal na probinsya ay sumakop sa mga lugar ng kasalukuyang Nueva Vizcaya: Quirino, Ifugao, Apayao, Kalinga at Benguet, Batanes. Isang malaking bahagi ng Isabela pati na rin ang Hilagang Aurora. Matapos mabuo ang Nueva Vizcaya, kasama rito ang kasalukuyang lugar na sinasakupan ng probinsya, kasama ang kasalukuyang lalawigang bulubundukin, karamihan sa Isabela, Quirino at Hilagang Aurora. Ang pamahalang sibil ay tinatag sa probinsya ng Philippine Commission noong 1902 sa panahon ng kolonyal ng Amerika sa Pilipinas. Ang mga teritoryo ng Nueva Vizcaya ay lubos na nabawasan nang ibigay ng Nueva Vizcaya ang isang malaking bahagi ng teritoryo nito sa Hilagang Silangan, kabilang ang Camarag, ang unang kabisera nito. Ngayon ay Etiague, upang mabuo ang probinsya ng Isabela noong Mayo 1856. Meron din doon. Nakita mo na ba? Nakita mo na yung kainan? Tama yan sa ating lugar. Ito ang St. Dominic de Guzman Cathedral, na karaniwang kilala bilang Katedral ng Bayumbong. Ay isang 18th century Baroko Roman Catholic na simbahan na matatagpuan dito sa Barangay Don Tomas, Madela, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ang katedral na luklukan ng Diocese ng Bayumbong ay nasa ilalim ng pagtangkilik ni St. Dominic at orihinal na itinatag noong 739 ng mga Angustian na pari ng Espanya. Ang unang Eucharist celebration sa simbahan ay ginanap noong Abril 23, 1739 kasama si Fray Pedro Freire bilang namuno. Sa panahong iyon, ang katedral na ito ay tinawag na simbahan ni San Agustin. Noong Setyembre 8, ang simbahan ay muling alay kay San Domingo de Guzman. Ang misyon sa kasalukuyan ng Bayumbong ay nag-ugat sa gitna ng 18th century nang ito ay formal na tinanggap ng mga Dominikano bilang sentro ng misyon sa isang rehiyon na dating tinutukoy bilang paniki. Di nagtagal pagkatapos itatag ang misyon, ang pagtatayo ng estruktura ng simbahan ay naganap noong 1780 sa ilalim ng pangangasiwa ni Padre Juan Crespo, OP. Ayon sa mga tala, ang simbahan at iba pang kalapit na estruktura ay sinunog noong 1892. Si Padre Serafino Martinez, OP, ang nagpasimula ng muling pagtatayo ng simbahan. Natapos ito makalipas ang 3 taon noong 1895 nang ma-install ang mga bubong na galbanisadong bakal, mga bagong retablo at isang bagong pulpito. Ang isa pang sunog noong 1986 at ang lindol sa Luzon noong 1990 ay malubhang sumira sa simbahan at sa mga kampana nito, na tanging ang patsyada at ang kampanaryo lamang ang natitirang orihinal na bahagi mula sa panahon ng Espanya. Diyan tayo. Hindi mo chinorch yung ano mo? Terko mo? Pagkakain na lang natin. Okay pa na, meron pang konti siguro. Para kita yung lano.
Yan o. Kita yung simbahan. Diba? Ay, dito. Ben. Oh. Ito. Yan. Saan tayo? Kayo. Munisipyo ba tayo? Hindi na, okay na. Ano na yun? Sakayin na na. Oo nga, sakayin na tayo. Sakayan. Doon yung bilihan pa sa lubong? Hindi. Hindi. Mauuna yung kainan yata. Sige. Share lang ako, boss. Sige. Ayun, may female na nakalagay. Saan? Ano sa na yun? Saan? Yun, oh. Sige, tingnan ko na dito. (1:16 PM) dito na kami nakapag-lunch sa Kamayan sa Kainyugan. Dito pa din sa Bayungbong. Sa ano, Kaliraya? Maganda rin mag-camping. Tapos, after mag-Sherman, diretso na tayo, no? Oo. 3:38 PM nag-stop kami dito sa Imugan Viewpoint sa may Santa Fe, Nueva Vizcaya na para makapag-picture at makapagpahinga din saglit. (4:11 PM) dito pa lang kami sa Manggili Tindaan Historical Nature Park, M4 Sherman Tank Museum. Sayang at hindi kami masyadong nakaikot dito. Nagmamadali na din kami para di kami abutan ng dilim sa TPLX at SCTEX. Sinadya lang namin daanan to para magkaroon kami ng idea sa camping site nila. Magkano? 120. Kasama parking. Dalawang ato. Ito, pagka nakapulat ko rin ang tangke, mapagkakakitaan pala, no? Nakapulot ka rin ng tangke, kakakitaan mo na rin. Ha? May camping, no? Pwede mag-camping.
Ito po pala yung entrance fee, parking fee at other charges dito sa Manggali Tindahan Historical Park. Just in case mag-plan kayo mag-visit dito in the future. minutes. 1 hour 38 minutes. Pipilex. 1 hour 5. Ito 6. 1 and a half. 6 o'clock. Makakarating ka sa Caloocan, plus 2 yun, plus 2 hours, 8. Si Boss Jeng makakarating ng Cavite, mga 9 or 10, 9:30. Yan, nung worry ko doon, yung dilim. Okay lang na makarating ako ng ano. Yung dilim ang ano. Sa TPLX, saka sa SCTEX. Ano oras pa? 6. 6. 1 hour and... 1 and 38 minutes. Pumuntot ka sa akin, maliwanag yung ano ko eh. Hirap ako pagka ano, kaya hindi ako makahataw doon eh. Hanggang dito na lang po ulit mga kabaket. At maraming salamat sa inyo sa pagsama sa ride na ito. Sana'y patuloy kayong umangka sa aming adventure ride. At kung nagustuhan nyo itong ride na ito, please like, share, or comment down below.
At ride safe din sa inyo. Bye!